So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. Sana hindi tayo makapiright sa music ng Plaza Fiesta ngayon dito sa amin. Happy Fiesta mga idol. So meron tayo gagawin dito ang CRT TV. Ang problema na to ay low B+, or low voltage sa B+. Hindi ko na sana ito i-upload pero wala pa tayo ganitong content. Meron na rin pero hindi parehas ng trouble. Kumbaga magkaiba sila ng sira. So tuturuan ko kayo kung paano malalaman, kung paano i-trace saan nanggagaling yung low voltage, kung bakit low voltage yung B+ na tong CRT TV. Actually kahit hindi pasensya na mga idol, namamalat tayo. Actually kahit hindi siya branded, China lang to, pero same lang to kahit branded pa yung gagawin nyo, LG, Sharp, ganun pa rin yung pagto-troubleshoot, ganun pa rin yung pagtitrace kung paano. Pero magkaiba lang sila konti kasi bawat brand ng TV ay iba yung voltage require para sa B+. So sa ganitong China, mamaya tuturo ko yung mga voltage na kailangan para doon sa component na yon. Una natin ginawa dito, hindi ko pa talaga nakikita yung sira na to kung anong pyesa. Kumbaga tuturo ko pa lang sa inyo. Samahan nyo ako mag-trace para at least may idea kayo kung paano to i-trace. So una natin ginawa, ito pa lang yung nagagawa natin. Hinang natin yung B+. Kaso hindi ako sigurado kung nakahang. Gawa nung isang paa lang. Ito lang tinanggal ko yung B+ lang na paa. Yung pin lang ng B+. Kaso low voltage pa rin siya, no? Kaya hindi ako sigurado, tinanggal ko na lang yung buong playback. Ito. Tinanggal ko yung buong playback pero low voltage pa rin. Papakita ko sa inyo. Saksak natin, no? So yan, nakasaksak na yan. Kung mapapansin nyo, tumunog rin yung speaker, kaya akala ko playback yung problema. Kasi kadalasan pag tumutunog tong speaker tapos low B+, 100% playback. Pero ito ay hindi siya playback kasi wala na yung playback, pero sukatan natin yung B+, itong 160 volts sa capacitor. Ayan, nasa 80 lang siya. Ayan, 80 volts lang siya. So mababa yung kanyang B+, dapat nasa 110. Ayan, 80 volts. Isod natin tester para makita. Ayan, 80 volts lang yung playback, ay yung B+ sa playback. Yan, 81, 80.9. So paano nga ba i-trace yung ganitong problema? So binunot ko ng mga idol. Kasi pag ganyang low voltage or high voltage yung inyong B+ mga idol, magpo-focus kayo sa feedback section. Yung feedback section may dalawang bahagi, primary and secondary. So, paano nyo malalaman kung secondary yung problema or primary yung problema? Dito sa secondary, ang required voltage na to, dito sa diode, Zener diode na to, kita ba? Ayan, ay 6.2. Ayan, 6.2. Dito sa primary, dito tayo magte-test point sa dalawang resistor, dapat meron tayong 11 to 16 volts. Ayan. Dito sa secondary naman, itong 6.2 kapag nagloko to or sira tong resistor na to papuntang Zener diode. Kung mapapansin nyo yung resistor na yan, ito. Ito pala. Ayan, yung pangalawa. Lapit nga natin. Mahirap kasi ituro kapag malayo eh. Itong pangalawa na to, kung sira ito, may chance kung low kung change value to, may chance na mawawala yung B+. Dito ay mawawala yung supply dito. So mawawala yung B+. Pero kapag change value naman or tumaas itong resistor na ay yung Zener na to, sira, tumaas ng, dahil required voltage niya ay 6.2, tumaas ng 7 volts. So high B+ yan mga idol. Pero kapag mababa yung B+ na to, bumaba siya ng 6.2, nasabihin mo ng 3 volts, low B+ rin yan. So paano nyo malalaman kung sira to? Simple lang, kapag mataas ang supply dito tapos biglang bumagsak dito, may chance na sira tong Zener diode.
Okay? Kung mapapansin nyo, hindi ko pa binubunot yung Zener diode. Wala pa siyang hinang ng kamay natin. Kumbaga, pero nagawa na tong TV na to. Yan o, may mga hinang na. Sa primary naman, wala pa talaga siyang hinang kahit isa. Yan, hindi ko pa siya talaga nagagawa. Hindi ko pa alam kung anong problema. Trace natin. Saksak ulit natin, no? Check natin yung Zener diode. Kung may 6.2 ba. So meron naman 6.2 sa Zener diode. Ibig sabihin, hindi na natin i-check yung resistor dito dahil okay yan, hindi yan nag-change value, hindi yan nag-open. Walang problema sa secondary. Pero tingnan mo dito sa ano, yan, 80 volts lang oh. Mababa lang. Tapos pagtawid 6.2. So ibig sabihin ayos yung Zener diode natin. Ayos yung resistor. So pupunta ngayon tayo sa primary. Okay? Pag sa primary tayo, saan ba tayo mag-ground? Siyempre sa primary. Check natin yung main filter muna, baka mababa. Hindi ko pa to na-check eh. So 308 volts. So okay naman, no? Check natin yung sa may resistor na dalawa. So may 11 volts siya. So okay din, ibig sabihin. Okay. Okay. Okay yung supply. Pero bakit mababa? Lahat kasi ng supply dito mababa. Volts, 80 volts. Bali kung mapapansin nyo, kompleto naman yung supply nya, no? 11 volts naman sa primary, 6.2 naman sa secondary. Ang gagawin natin mga idol, pag ganyan kasi kompleto yung supply, ang problema niyan yung nasa gitna. So dito tayo nag-check, doon tayo nag-check. So ang problema niya nandito. So pwede nyo actual replace na lang to kasi konti na lang ng piyesa dito. Pwedeng transistor, pwedeng optocoupler, at ang pinakahuli yung trimmer. So unahin natin yung trimmer, no, kasi yung mas madaling tanggalin. So cut ko muna yung video, tapos hanap muna ako ng trimmer. Bale ito, natanggal ko na yung hinang ng trimmer natin. Kung mapapansin nyo, uy, nahulog. Mapapansin nyo, wala namang kalawang. Pwede nyo i-check ito. Ayaw mag-focus. Pwede nyo i-check yan. Pwedeng hindi. Actual replace nyo. Wala namang kalawang. Yan. Kahit ito, trinay ko kasi adjust yung trimmer din. Hindi gumagana mga idol. 80 pa rin siya, tapos in-adjust ko, nilagay ko sa half, 80 pa rin, hindi gumagana. So ibig sabihin, malaki yung chance na ito yung problema talaga, kaya ito yung inuna ko ring tanggalin. Hindi siya gumagana. So check natin mamaya, no. Hanap muna tayo ng pamalit. Cut ko muna yung video. So ito, bunot sa board mga idol. Yan. Ito yung dati, no, nakakabit. Ang kintab pa, oh, wala pang kakalawang-kalawang. Tapos ito naman yung bago natin na trimmer na bunot sa board. Medyo may kalawang ng kaunti pero goods pa naman nung tinester ko. Kabit natin, no. 80 volts yung supply kapag itong isa. Kapag ito hindi ko pa natetest kung sira talaga. Pero ito, tinest ko, okay naman. Kahit may kalawang siya konti. Ayaw pumasok. Cut ko muna yung video. Okay, nakakabit na.
Ihinang na natin mga idol para malaman natin kung ito nga ba talaga ang problema. Saksak natin. Then sukat tayo ng supply. Hindi pa nakakabit yung flyback natin, no? Kasi may ako nakakabit kapag nag-normal na yung supply natin. So yan, nakasaksak na. Sukatan natin yung B+. So yun, no? Nag 111 volts. Yan, 111 volts. So tumaas siya, no? No, nagpalit tayo ng trimmer. Ayan. So ibig sabihin trimmer lang or variable resistor yung ating problema. So check natin, no, i-digital ba natin o analog? Digital na lang. Kaso hindi kasi lahat ng beginners ay marunong sa digital, no? Kaya minsan nag-analog ako. So check natin yung trimmer, no? May nagtanong kasi. Resistance lang yan mga idol, no? Ang value na to ay 202. Ibig sabihin ay 2K itong trimmer na to. Ilagay natin siya sa half. Tingnan natin kung ano mangyayari, no? Half. Dapat may tag 1K sila. So 1.6 dito ay 1.7. So ayos naman yung half niya pero 80K. So dapat kasi bago maggana yung B+ is nandito banda. .2 So try natin bandang dito. Ayun. Sira nga tong trimmer na to mga idol. Kung mapapansin nyo, umabot siya ng 3K, oh. Ayan, oh, 3K. Kita ba? 2K lang tong trimmer na to at saka hindi naman siya nakasagad. Dito ko lang siya nilagay banda dito. Kasi itong banda na to is, ayan yung resistance ng B+ talaga, yung bandang nasa gitna or dito banda sa malapit sa gitna. Ayan yung position kanina ng trimmer. Yan, umabot ng 3K yung value. Pero kapag nilagay mo siya sa gitna, normal yung value niya. Kaso mababa pa rin, no, kasi hindi niya naabot yung resistance na kailangan para doon sa feedback. So kailangan dito banda. Kapag nilagay ko naman siya sa dulo, good rin yung trimmer. Pero kapag dito sa gitna, good rin yung trimmer. Pero kapag dito, ito yung kasi yung resistance ng B+ para makuha nyo yung 110. So wala, 3K ang reading niya. Kita ba sa tester? 2.8K. K ang nakasulat dito sa taas. So dapat hindi umabot man lang ng 1K kasi hirap i-check. Ito 95K. Sobrang taas, 80K. So maling-mali na yung reading niya na to. Pero kapag nasa gitna okay naman, kapag nasa dulo is okay din. Pero kapag dito sa position na to, wala, mali yung reading. So 100% sira nga tong trimmer. Ayan, normal na, kakabit ko na yung ating flyback para malaman natin kung ito ba talaga ang problema. Ito na siya mga idol, nakakabit yung flyback. Okay na siya. Ayan, malinis na. Hindi na rin tumutunog yung speaker kasi naka-video.
So kanina kasi naka-antena yun kaya tumutunog. Raster yun ng antena. Yan, kung kanina hindi siya nag-oscillate dahil mababa yung B+. So ngayon meron na tayong 100. Pakita ko ulit mga idol kapag nakakabit yung flyback. Kasi kanina hindi nakakabit, 80 lang di ba? Yung nakakabit ng flyback 80 pa rin. So ngayon nakakabit, tignan natin kung ilan yung B+. 108. Pasok na yan mga idol, 108. Tingnan natin yung picture. Ayan, meron siyang display. Nag-on na yung TV.